Good day everyone, my name is Jovi Rosie Mamaril and today my assigned topic is all about the course content to achieve the outcomes. So course content to achieve the outcomes. So sabi dito, what content should be taught to prepare prospective HRs in their future jobs? So mahalaga ang pagiging guro ay isang napakahalagang profession na nangangailangan ng malawak na kaalaman at kasanayan. So narito ang mga mahalagang paksa na dapat ituro sa mga magiging guro para maghanda sila sa kanilang mga trabaho at hinaharap. So course content. Course contents are means to an end of achieving the outcomes. These are the theories, principles, generalization, and concept and ideas. So ang course content ay tumutukoy sa mga paksa, aralin at materyales na tinatalakay sa isang particular na kurso. So para masagot ng maayos ang mga katanungan ay kailangan ang course content. Kapag nalaman na ang particular na kurso, mas magagawa na mabigyan ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga paksa at aralin na tinatalakay ng isang guro. So the first course content is the theories. So the theories is well-established explanations for phenomena often supported by extensive research. So ang teorya is nagsisilbing pundasyon para sa mga diskarte sa pagtuturo at pagkatuto. So halimbawa na lamang dito ay ang teorya ng konstruktivismo ay nagsasabi na ang mga mag-aaral ay aktibong bumubuo ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. At ang teoryang ito din ay nagtataas na kahalagahan ng pagbibigay ng mga mag-aaral ng mga pagkakataon para sa hands-on learning, paglutas ng problema at pakikipag-ugnayan sa iba. The second course content is the principle. Principles, it is the fundamental rules or guidelines that govern a particular subject or field. So dito naman sa principles is ito yung gabay ng isang teacher or ng isang tao na tuntunin na nagdidirekta sa mga guro sa pagtuturo at sa mga mag-aaral sa pagkatuto. So halimbawa na lamang dito ay ang pagkakaiba-iba na kung saan nagsasabi ng mga mag-aaral ay natututo sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang bilis. Ang prinsipyo na ito ay naghihikayat sa mga guro na magdesisyon ng mga aralin na nakakatugon sa mga individual na pangangailangan sa bawat mag-aaral. The third one is the generalization. Generalization is a broad statement that summarize patterns or trends observed in data. So here in generalization is ang mga pangkalahatang pahayag tungkol sa pag-aaral at pagtuturo. Halimbawa na lamang dito, ang mga mag-aaral ay mas natututo kapag sila ay interesado sa paksa. At kung interesado sila sa isang paksa, isang pangkahatang pahayag na naglalapat sa maraming mag-aaral. Mahalagang tandaan na ang mga henerasyon ay hindi palaging tama. Ang bawat mag-aaral ay natatangi at iba't ibang mga kadahilanan na nakakapekto sa kanilang pag-aaral. The next one is the concepts. Concepts is the abstract ideas or mental constructs that represents a particular phenomenon. So here in concepts, so ang mga concepts sa education ay mga pangunahing ideas or kaisipan na kailangan matutunan ng mga mag-aaral upang maunawaan ang isang paksa. Halimbawa na lamang dito, ang konsepto ng demokrasya ay isang mahalagang konsepto sa pag-aaral ng sibika. So, ang mga konsepto ay dapat ipakilala ng maayos sa mga mag-aaral at dapat ipaliwanag ng malinaw at madaling maunawaan. And the last one is the ideas. It is the thoughts, suggestions, or proposal that can be explored and developed. So dito ay madaling maunawaan sapagkat ito yung mga idea ng isang estudyante, hindi lamang ng estudyante maging ang mga guro.
na nagkakaroon ng malaking pag-unawa at pag-iisip upang magkaroon sila ng mas magandang interaction sa kanilang mga mag-aaral. So, maaaring mga bagong paraan ng pagtuturo, mga bagong kurikulum o mga bagong paraan ng pag-isip tungkol sa edukasyon. Halimbawa naman dito ay ang ideya na gagamitin ng teknolohiya sa pagtuturo ay isang bagong ideya na nagbabago sa paraan kung paano natututo ang mga mag-aral. So, ang mga bagong ideya ay dapat na masuri ng mabuti at dapat na maipatupad sa isang paraan na nakikinabang sa lahat ng mag-aaral. So, palagi lang sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga terminong ito sa konteksto ng edukasyon, mas maintindihan natin ang mga prinsipyo at mga diskarte na ginagamit sa pagtuturo at sa pagkatuto. So there are three major clusters. So the first cluster is the professional education courses. So these are some that are common to all degrees, which will provide a rock or foundation of becoming a teacher. So sa cluster 1 is the professional education courses. Ito yung mga kurso na karaniwang kinukuha ng lahat ng estudyanteng nagnanais maging guro. So, ang mga kurso na ito ay parang batayan o pundasyon na naghahanda sa isang estudyante para sa profesyon ng pagtuturo. Halimbawa na lamang ng kurso sa Cluster 1 ay ang pagtuturo sa wika at literatura. So, matutunan mo rito or matutunan dito ang mga prinsipyo at strategy sa pagtuturo ng wika at panitikan. So, halimbawa pa dito ay ang pagtuturo sa matematika. So, matututo ang mga estudyante ng mga konsepto at kasanayan sa pagtuturo ng mga matematika. So, ang kabilang dito na course title is the Foundation or Theories and Concepts, Pedagogical Content Knowledge, and the Experiential Learning courses. So the second cluster is the major courses. Major subjects are listed for every degree program. So dito naman, ang mga pangunahing kurso na tumutukoy sa espesipikong larangan ng pag-aaral o degree program na kinukuha ng isang estudyante. So halimbawa na lamang dito kung nag-aaral ang isang estudyante ng edukasyon sa pagbabasa. So ang mga major courses ay magiging mga kurso ng particular na nakatuon sa pagtuturo ng pagbabasa. So the third cluster is the electives. Any additional subjects in other degree programs for double education can be offered as electives. So dito naman ay ang mga karagdagang kurso na maaaring piliin mula sa iba pang degree program. Ito ay nagbibigay sa isang estudyante or sa iyo ng pagkakataon na palawakin ang mga kaalaman at kasanayan sa iba pang mga larangan. So halimbawa na lamang dito, kung nag-aaral ang isang estudyante ng edukasyon sa pagbabasa at interesado sa teknolohiya ng edukasyon. So maaari kang kumuha ng mga electives na teknolohiya ng edukasyon. So, ang pagpili ng mga electives ay nakatutulong sa isang estudyante upang mas palawakin ang mga kaalaman at kasanayan sa iba pang mga larangan ng edukasyon. Ito rin ay makakukuha ng karagdagang kaalaman at kasanayan na makakatulong sa isang karera at ang panghuli ay magkakaroon ng mas malawak na pag-unawa sa iba't iba pang disiplina sa edukasyon. So our next is the constructive alignment. So ang constructive alignment ay isang mahalagang prinsipyo sa pagbuo ng kurikulum. So ang layunin nito ay tiyakin na ang lahat ng bahagi ng kurikulum ay magkakaugnay at nagtutulungan upang makamit ang mga ninanais na resulta sa pagkatuto. So in curriculum, there are constructive alignment. So una ay ang planning, next is the implementation, and third is the evaluation. So unahin natin sa planning. So planning, it includes the formulations of the desired outcome of the lesson. So simula pa lamang, dapat na malinaw ang mga ninanais na result ng pagkatuto o desired outcomes at ito ang mga kasanayan o kaalaman at pag-unawa na inaasahan upang matutunan
ng mga mag-aaral sa dulo ng aralin. Next is the implementation. Implementation, this should be aligned with appropriate content and methods. So dito naman dapat na magkakasunod ang mga nilalaman or content at mga pamamaraan or methods sa pagtuturo sa mga ninanais na resulta ng pagkatuto. Ibig sabihin, ang mga nilalaman ay dapat na tumutugon sa mga kasanayan, kaalaman at pag-unawa na nais matutunan ng mga mag-aral. Ang mga pamamaraan naman ay dapat na angkop sa nilalaman at sa mga ninanais na resulta. And lastly is the evaluation. Evaluation will determine whether the desired outcomes have been achieved. So, dito naman ay dapat ang pagtatasa ay gagamitin upang matukoy kung naabot ba ng mga mag-aaral ang mga ninanais na resulta ng pagkatuto. So, ito dapat ay nakatuon sa mga kasanayan, kaalaman at pag-unawa na itinakda na simulan na lang. So, halimbawa, kung ang ninanais ng resulta ng pagkatuto ay mga kakayahan ng mga mag-aaral na magsulat ng isang sanaysay na naglalaman ng mga tamang pangungusap at talata, ang nilalaman ay dapat na tumutugon sa mga kasanayan at pagsusulat at mga pamamaraan ay dapat na magbigay ng mga pagkakataon para sa mga mag-aaral na magsanay sa pagsusulat. Ang pagtatasa naman ay dapat na suriin ang kakayahan ng mga mag-aaral na magsulat ng isang sanaysay na naglalaman ng mga tamang pangungusap at talata. So sa madaling salita, ang constructive alignment ay isang paraan upang matiyak na ang lahat ng bahagi ng kurikulum ay nagtutulungan upang makamit ang mga ninanais na resulta ng pagkatuto. Ito ay nagbibigay ng mas malinaw na direksyon sa pagtuturo at pagkatuto at tumutulong upang matiyak na ang mga mag-aral ay nakakuha ng mga kasanayan, kaalaman at pag-uunawa ng kanilang kailangan nila.